Hello mga friendship! Finally, tapos na naman ang trabaho. Today, isi-share ko sa inyo ang isang typical day in my life dito sa Dubai. Pero this time, hindi lang siya grocery shopping. Mamimili rin tayo ng mga damit. Nakakatuwa dito sa Dubai. Kasi after ng isang buong araw na nakakapagod, ang daming pwedeng puntahan. Kaya tara, samahan niyo ako. Bumili nga muna ako ng tubig dyan at nauuhaw na ako. So, ang pupuntahan natin ngayong lugar ay sa Al Riga, kung saan maraming Filipino restaurants at maraming Filipino groceries. Pero bago tayo makarating doon, kailangan muna nating bumaba sa Union. So, heto na nga at nag-stop na nga ang train, so kailangan na nating lumabas. Malamang! Eto nga pala ang itsura ng platform sa Dubai Metro. Eto ang space kung saan pumipila at sumasakay ang mga pasahero papunta sa tren. So after ng Union, kailangan natin mag-transfer ng train papuntang center point. Nalilito na ba kayo? Sa una talaga nakakalito, pero pag tumagal ka na dito sa Dubai, masasanay ka na rin. Ang dami nga palang tao ngayon kasi oras na ng uwian. Ayan at naiwan na nga tayo ng tren, kaya mag-aantay tayo ng 1 minuto para sa susunod na train. Mabilis lang naman, isang station lang ang lalakbayin bago makarating doon. Let's go to Al Riga! Pero wait, nagsi-CR muna ako. Isa sa mga bagay na sobrang impressive dito sa Dubai ay yung mga public restrooms. Malinis, mabango, well-maintained talaga. At kumpleto pa sa gamit. Halos lahat din ng public CR dito ay free of charge. Kaya thumbs up talaga ako sa mga public CR dito sa Dubai. Mainit ang panahon ngayon dito. Kaya bago tayo lumabas ng metro station, bibili muna ako ng milk para may malamig akong iniinom habang naglalakad sa labas. 6:11 PM na nga pala ngayon at ang temperatura sa labas ay 36 degrees pa rin. Ang balak ko nga palang gawin dito sa Al Riga ay mag-grocery. Pero dahil mabigat ang bibit-bitin kapag nag-grocery, unahin muna nating bumili ng mga damit. At dahil malapit lang naman ang Bell Zone dito, ay lalakarin na lang natin. Habang naglalakad ako papunta sa Bell Zone, nadaanan ko itong Filipino grocery at Filipino restaurant. Actually, marami talagang Filipino groceries and Filipino restaurants sa iba't ibang parte ng Al Riga. At isa ito sa mga bagay na nagpapagaan ng buhay OFW. Yung kahit malayo ka sa pamilya, ay may ganitong reminders ng Pilipinas sa paligid. Dito sa Dubai, very strict pagdating sa pedestrian lanes at stoplights. Kaya kung ayaw mo magka-fine, kailangan mo talagang sumunod sa rules. Kaya heto na, napapatakbo na nga ako kasi nagbiblink na yung pedestrian traffic light. Hindi kasi biro ang mga fines dito sa Dubai, umaabot ng 100 dirhams or more. At dahil sobrang bilis nating tumakbo, ayan at nakarating na tayo kaagad sa Bell Zone. OA! Andito na nga tayo at sa labas pa lang ay makikita mo na ang iba't ibang klase ng mga pang-OOTD, perfect for gala at work. Ang daming choices na trendy at affordable. Kaya pili na mga suki! Eto na nga at nakapili na ako. Nag-check naman ako ng mga dress pero bakit ganon? Oversized t-shirt ang nabili ko. So eto na nga ang bill ko sa aking first stop. Paglabas nga namin ay madilim na. Ang next naman naming stop ay sa New Camp at maglalakad lang din kami ulit papunta doon. Huwag kayong mag-alala mga friendship kasi mataas ang level ng security dito sa Dubai. Halos lahat ng street corner dito sa Dubai may surveillance camera. Ito ay para ma-monitor ang traffic, maiwasan ng crime at siguraduhin na ligtas ang lahat ng residents at tourist. Kaya kahit nag-iisa kang maglakad sa gabi, or kahit sa madaling araw, ay safe na safe ka. At isa yun sa dahilan kung bakit nagustuhan ko dito sa Dubai. Habang naglalakad nga kami ay nadaanan na naman namin itong mga Filipino supermarket. Nakakatuwa lang kasi kahit nasa Dubai tayo ay parang nasa Pinas ka pa rin. Hindi ka maho-homesick ng bonggang-bongga. Kaya kapag nag-crave ka ng Filipino food, aba lumabas ka mag-grocery ka at magluto ka. Huwag kang tatamad-tamad dyan. Galit yarns ko. Pagpagod naman kasi sa work, nakakatamad na magluto, di ba? Habang naglalakad nga kami ay nadaanan namin tong mga pusa. Kung sa Pilipinas ay maraming asong pagala-gala, dito naman sa Dubai ay maraming pusa. Andito na tayo sa ating next stop, New Camp. Ito naman yung mga isa sa suki kong shop. Kasi aside from stylish, quality din yung mga pieces nila. At sobrang affordable pa. Kaya kung gusto mo ng bago sa wardrobe mo, solid option to. So ayun at napabili nga ako ng isang dress for only 15 dirhams. Kung sa Philippine peso naman ay 232 pesos. Quality na, affordable pa. Sulit, di ba? Nagutom na nga kami at balak namin kumain sa Strawberry Corner. Masarap ang mga pagkain dito at may mga Filipino menu din sila. Kailangan natin makapag-recharge bago ulit maglakad-lakad. Kaya nag-order kami ng lomi at shawarma. Busog na naman ang friendship nyo. Last stop, andito tayo ngayon sa New Era. Katulad din ito ng mga ibang Filipino supermarket na may mga Filipino products. At alam nyo mga friendship, nagtitinda rin sila dito ng karne ng baboy. Dito sa Dubai, meron talagang special section para sa pork. At hindi siya basta-basta available kahit saan. Usually, makikita mo siya sa designated area lang. Kadalasan nakasulat ay pork section or for non-Muslims only. Tada! Ayan no, ang daming Pinoy favorites mga friendship. From pork belly,
pork riblets, at saka may mga marinated na rin. Meron ding tocino, longganisa, at syempre, hindi mawawala ang Pure Foods Tender Juicy Hotdog. Aminin nyo, favorite nyo rin yan, di ba? Sabi nila, pag nasa abroad ka daw, mamimiss mo daw ang mga pagkaing Pinoy. Pero parang hindi naman. Maluluto mo pa rin yung mga Pinoy food na gusto mo. Ayan, may ginisa mix pa nga dito, oh. At dahil walang pasok kinabukasan, magluluto tayo ng papaitan. Ang galing, 'di ba? Kasi pati papaitan meron din dito. Nakakatuwa. Kumuha nga pala kami ng worth 30 dirhams. At pinahiwa na rin namin dito ng maliliit para pag uwi sa bahay ay luto na lang. Syempre, hindi pwedeng mawala ang pinapaitan mix. Bumili na rin pala ako ng iba pang kailangan sa kusina para isang bilihan na lang. At bumili na rin ako ng mga gulay, pansahog sa mga lulutuin. Hay, sa wakas natapos din ang pag-grocery. Ayan na nga at magbabayad na kami mga friendship. Pasensya na kayo mga friendship at hindi ko na na-videohan yung bill namin sa sobrang pagod ko. Balak na nga pala namin mag-taxi pa uwi dahil hindi na namin kaya maglakad papuntang metro station dahil sa sobrang bigat ng mga bitbit namin. Medyo natagal nga pala kami nag-antay dyan kasi walang available na taxi. Mabuti na lang at may lumapit sa amin ng car lift. Ito ang tawag sa mga shared transport services dito sa Dubai. Pwede kang magpahatid sundo. Karaniwan itong ginagamit ng mga expat na nagtatrabaho sa iba't ibang lugar dito sa Dubai. So mula sa New Era hanggang dito sa aming building, 20 dirhams ang ibinayad namin. Minsan naman may mga driver na mura lang maningil. Depende yan sa pag-uusap niyo. Hay, sa wakas at nakauwi na rin. Nakakapagod mga friendship. Pero sulit naman yung pagod kasi nabili ko naman lahat ng mga kailangan kong bilhin. So ayun guys, that's it for today. See you on my next Dubai adventure. Mwah!